Sa taong 2800, dalawang astronaut mula sa Earth na sina Adam at Jake ang makikita sa kanilang spaceship. Papunta sila sa isang planeta na pinangalanang Antares na napabalita ang may malaking pamayanan ng mga tao. Lumalabas na isang nakakamatay na virus ang pumatay sa lahat ng kalalakihan sa Earth, kaya ang dalawang astronaut na lang ang tanging pag-asa ng sangkatauhan. Ang kanilang misyon ay makipagsapalaran sa Antares, maghanap ng ilang kababaihan at kumbinsihin silang maglakbay sa Earth. Nang malapit na ang spaceship sa Antares, bigla itong naging unstable dahil sa kakaibang gravitational pull doon. Sinubukan nila Adam at Jake ang kanilang makakaya para mabawi ang kontrol ng ship at nagawa naman nila ito, ngunit nauwi pa rin ito sa pagbagsak ng spaceship. Nagtamo ng kaunting pinsala ang parehong astronaut, ngunit napuruhan ng husto si Jake. Pagkatapos, ipinakita sa atin ang aerial shot ng planetang Antares. Isa itong tigang na lupa na may mga malalaking bato sa lahat ng dako at walang palatandaan ng kahit na anong halaman. Samantala, ginamot ni Adam ang mga sugat ni Jake at tinurukan siya ng isang futuristic syringe na agad namang nagpagaling sa kanya. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang may narinig na tahol ng aso. Naniniwala sila na ang buhay sa planeta ay isa lang haka-haka, ngunit dahil sa tahol ng aso, nagkaroon sila ng panibagong motibasyon at sinimulang sundan ni Adam ang tunog. Pagkatapos ng kanyang pag-iikot, nakahanap siya ng sinaunang batang lalaki na nakahawak sa kanyang aso at mukha siyang nag-aalala. Sinubukang lumapit sa kanya ni Adam, ngunit sinabi ng natatakot na bata na malapit na ang mga snakeheads at tumakbo siya palayo. Pagkaraan ng ilang minuto, nahuli ang bata ng mga snakeheads na tila mga babaeng nakasuot ng sinaunang military costume. Mabilis nilang pinatumba ang bata at ginawang bihag habang ang kanyang aso naman ay nakatakas. Sa kabilang banda, habang sinusuri ni Adam ang lugar, biglang tumama ang isang malakas na lindol. Dahil sa takot, agad niyang tinawagan si Jake gamit ang kanyang high-tech na relo at inutos sa kanya na i-geoscan ang lugar. Kasunod nito, naglakad-lakad si Adam sa planeta hanggang sa marating niya ang isang malaking templo. Palihim siyang pumasok sa loob at nagulat nang masaksihan ang malaking bilang ng mga babae. Lumalabas na sa planetang ito, ang mga babae ang namamahala sa lahat habang ang mga kalalakihan ay ginawang mga alipin at ang ilan sa kanila ay ginagamit lang sa pagpaparami. Sa loob ng templo, ang mga babae ay sumasamba para sa kanilang Serpent Lord. Dito natin malalaman na ang mga relihiyosong babae ay kabilang sa isang kulto na pinamumunuan ng malupit na si Taxan. Sa sandaling yon, lumitaw ang Serpent Lord mula sa sahig na isang napakalaking kobra. Ipinakilala naman tayo sa reyna ng planetang Antares na si Sumuru na tila hindi sang-ayon sa mga gawain ng kulto. Samantala, ang batang lalaki kanina ay dinala sa silid. Habang hindi makapaniwala si Adam sa kanyang mga nakikita, ipinahayag ni Taxan na isasakripisyo ang bata sa ahas. Pagkarinig nito, ang kapatid ng batang lalaki na si Dav na isa rin sa mga sundalo ng reyna ay nagsimulang makipaglaban sa mga tauhan ni Taxan. Dito nabunyag na ang mga babae sa loob ng templo ay nahahati sa dalawang pangkat, isang nagtatrabaho para kay Taxan at ang isa naman ay mga tagasunod ng reyna. Habang nanunood ang lahat, patuloy na nakikipaglaban si Dav nang biglang sunggaban at nilamon ng ahas ang isa sa mga miyembro ng kulto. Ang galit na si Taxan ay inutos sa kanyang mga tauhan na hulihin si Dav, ngunit pinigilan sila ng reyna at pinahayag na pinagtatanggol niya lang ang kanyang sarili. Halos mag-away na ang dalawang pinuno, ngunit sa sandaling yun, si Adam na nagtatago sa isang sulok ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigan, kaya naalerto ang lahat ng babae sa silid. Agad na inutos ni Taxan na hulihin siya, ngunit ginamit ni Adam ang kanyang high-end na baril para ilihis ang kanilang atensyon at tumakas. Sa gitna ng kaguluhan, ang maliit na bata na si Will ay nakatakas din mula sa templo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkita sina Adam at Will at nagtungo sa spaceship para tumakas sa planeta. Subalit bago pa makapasok si Adam, pinana siya sa binti ng isa sa mga tauhan ni Taxan. Sa tulong ni Jake at ng batang si Will, nagawa niyang makapasok sa loob ng spaceship, ngunit ang palaso ay mayroong lason na naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Sa labas, dumating ang reyna kasama ang sarili niyang hukbo at sinabihang umalis ang grupo ni Taxan. Tumanggi silang sumunod noong una at sinabing legal sa mga babae na pumatay ng lalaki, ngunit iginiit ni Sumuru na siya ang reyna at nasa kanyang jurisdiction ang planeta, kaya wala na silang nagawa at umalis. Kasunod nito, pumasok ang reyna sa spaceship at hinarap ang mga dayuhan. Pagkatapos ay kumuha siya ng anti-venom at tinurok ito kay Adam, kaya nailigtas ang kanyang buhay. Sa sumunod na eksena, dinala sina Adam at Jake sa tirahan ng reyna kung saan pribado silang nagkita. Ipinahayag ni Jake na ayon sa ginawa niyang geoscan, nalaman niyang mamamatay na ang planeta kaya nakakaranas sila ng madalas na paglindol. Kanyang pinaalam na ang planeta ay may 2 buwan na lang bago ito tuluyang masira. Kalaunan, dinala si Adam sa silid ng reyna para sa isang interogasyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at binanggit na nagmula siya sa planetang Earth. Kanyang pinahayag na ang mga tao sa Antares ay mga descendants mula sa Earth dahil ilang mga tao ang ipinadala dito para sa isang misyon, ilang libong taon na ang nakakaraan. Regular nilang inuulat ang kanilang mga natutuklasan sa unang 100 taon, ngunit pagkatapos nito, nawala ang lahat na komunikasyon.
Nagkaroon din ng isang matinding digmaan sa Earth at ito ang dahilan kung bakit hindi na nila sinubukang kumonekta sa mga tao mula sa Antares. Nabigla ang Reyna sa lahat ng kanyang mga narinig, subalit naniniwala pa rin siya sa mga sinasabi ni Adam dahil nabanggit sa kanilang alamat ang planetang Earth. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, napag-usapan din nila ang tungkol sa kulto ng ahas. Ipinahayag ni Reyna Sumuro na dahil sa patuloy na paglindol, bumalik ang mga tao sa kanilang pananampalataya at dito nagsimulang maging makapangyarihan si Taxan. Nagmula siya sa isang marangal na pamilya at naniniwalang siya ang nakatakdang maging reyna, ngunit hindi siya pinili ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit pinapalaki niya ang miyembro ng kulto upang balang araw, mababawi niya ang trono para sa kanyang sarili. Tungkol naman sa malaking kobra, bigla na lang itong lumitaw sa kung saan. Sa pagkabigla sa mga revelasyon, sinubukan ding ipaliwanag ni Adam na ang planeta ay malapit ang mamatay at ang lahat ay dapat nang lumikas, ngunit ayaw makinig ng reyna sa lalaki. Sa halip, pinaalam niya kung bakit nangingibabaw ang mga babae sa Antares. Matagal na panahon na ang nakakalipas, napaignite ng mga lalaki ang isang nakakasilaw na pagsabog na ikinamatay ng maraming tao. Simula ng araw na yun, babae na ang namamahala sa buong lupain at legal na sa kanila ang pumatay ng kalalakihan kapag napatunayang sumusuway sila. Hindi nagtagal, dinala ng Reyna si Adam sa isang minahan kung saan ang mga lalaki ay nagtatrabaho bilang mga alipin. Ayon sa Reyna, ang mga lalaki ay ginagamit bilang mga alipin para sa mga sakripisyo o ginagamit lang para magkaanak ang mga babae. Hindi nagustuhan ni Adam ang kanyang mga nakita at nang subukan niyang sabihin ang kanyang saloobin, bigla siyang pinatumba at dinala sa kung saan. Habang sinasamahan siya ng mga gwardya pabalik sa tirahan ng Reyna, inatake sila ng mga tauhan ni Taxan. Pinatay ng mga notorious na kulto ang lahat ng mga gwardya at dinakip si Adam. Sa kasamaang palad, kabilang si Dove sa mga nasawi. Dumating ang kanyang kapatid na si Will upang tulungan siya, ngunit huli na ang lahat. Samantala, dinala si Adam sa silid ni Taxan kung saan hiniling ng Serpent Queen na sumama si Adam sa kanilang pinaglalaban. Kanya ding hinalikan si Adam para akitin siyang sumapi sa kulto. Subalit dahil matalinong tao si Adam, agad niyang tinanggihan ang alok ni Taxan. Nagdulot ito ng alitan sa pagitan ng dalawa, ngunit bago pa masaktan si Adam, ang Reyna at si Jake ay nagbalat kayo bilang mga gwardya upang iligtas si Adam. Sinubukang lumaban ni Taxan, ngunit pinatumba siya ng Reyna sa isang suntok bago umalis. Habang palabas na sila sa tunnel, napag-usapan ng mga astronaut ang kalagayan ng planeta at ibinunyag ni Jake na mas kaunting panahon na lang ang natitira kaysa sa kanilang inakala kanina. Ayon sa kanyang bagong konklusyon, maaaring mawasak ang planetang Antares sa loob ng ilang araw. Narinig ng Reyna ang kanilang usapan at inilabas ang kanyang lakit na mayroong espesyal na uri ng elemento sa loob. Lumalabas na ang elemento ay nakuha sa lugar na tinatawag na burn zone na nasa parehong lugar kung saan lumapag ang spaceship mula sa Earth 1,000 taon na ang nakakalipas. Na-excite ang mga astronaut dahil kung makakapunta sila sa lugar at muling mapaandar ang ship, maaari na silang makabalik sa Earth. Sumang-ayon din ang Reyna na tulungan sila at magkakasama silang naglakad patungo sa burn zone. Habang nasa daan, umiwas sila sa mga tauhan ni Taxan at pinalaya din ang ilang mga aliping kalalakihan. Nang makarating sila sa labas, sinabi ni Sumuro na kailangan nilang maglakbay ng ilang kilometro dahil matatagpuan nila ang burn zone sa likod ng isang malaking burol. Sa kabila ng hamon at ang patuloy na pagsunod ng mga tauhan ni Taxan, nagpasya pa rin sina Adam at Jake na ituloy ang paglalakbay. Hindi nagtagal, sinubukan ni Adam na kumbinsihin ang Reyna na sumama sa kanila at sinabing mas ligtas sila doon sa Earth. Subalit magalang na tumanggi ang Reyna at iginiit na hindi niya pinamumunuan ang mga tao, kundi pinaglilingkuran sila. Sa sandaling yun, isang malakas na lindol ang tumama na naging sanhi ng pagkahulog ng grupo. Dahil dito, napagtanto ni Jake na malapit nang mawasak ang planeta. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita ang grupo ng labi ng isang lalaki at nang suriin ito ni Jake, kanyang nalaman na namatay ang lalaki 1,000 taon na ang nakakalipas sa parehong taon na dumating ang mga tao sa Antares. Sa karagdagang inspeksyon, kanyang nalaman na nagkaroon ng solar blast sa lugar at ito ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao noon. Napagtanto ng Reyna na ito ang kaparehong liwanag na nasaksihan ng kanilang mga ninuno ilang siglo na ang nakakaraan. Dahil ang liwanag ay sanhi ng natural na kalamidad, ang mga kalalakihan ay masasabing inosente. Kaya naman ang kanilang relihiyon na nagsasaad na masama at mapanganib ang mga lalaki ay pawang mga kasinungalingan lamang. Ikinagulat ng Reyna ang lahat na kanyang mga natuklasan, ngunit sinabi ni Adam na kailangan nilang magpatuloy dahil wala na silang natitirang oras. Sa sumunod na eksena, nakarating ang grupo sa labas ng burn zone na tila isang malaking space dome. Sinubukan ni Jake at Will na i-restart ang makina mula sa control room habang sina Adam at Sumuro naman ay nagtungo sa isa pang silid. Pagkatapos ng makailang ulit na pagsubok, nagawang mapaandar ng grupo ang makina, ngunit sa kasamaang palad, nagpakita si Taxan at ang kanyang mga tauhan. Isang madugong laban ang naganap sa pagitan ng dalawang partido, ngunit si Adam gamit ang kanyang mga high-tech na gadget, nagawa niyang mapatay ang karamihan sa mga masasamang babae. Ngayong si Taxan na lang ang natitira, hinamon niya ang Reyna sa isang patas na duelo kung saan sumang-ayon naman si Sumuro. Halos patas lang ang dalawa sa lakas noong una, ngunit gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, mas nangibabaw sa bakbakan ang Reyna.
Nang mapagtanto ni Taksan na malapit na siyang matalo, inilabas niya ang kanyang kutsilyo at sumugod para umatake, ngunit gaya noong una, madali siyang na-counter ng Reyna. Matapos bugbugin ang Serpent Queen, inihagi siya ng Reyna sa isang generator at nakuryente. Gayunpaman, ang matigas na si Taksan ay sumugod sa Reyna gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit sa pagkakataong ito, binaril siya ni Adam at tuluyan ng namatay. Samantala sa control room, nagawang mapaandar ni Jake ang spaceship at handa na itong lumipad. Matapos malaman na walang pananagutan ang kalalakihan sa alinmang kalupitan sa Antares, nagpa siya ang Reyna na samahan si Jake, Adam at Will sa kanilang paglalakbay sa Earth. Hindi nagtagal, lumipad na ang spaceship sa himpapawid. Ang lahat ng tao sa Antares kasama na ang mga lalaki, mga sundalo ng Reyna at kahit na ang miyembro ng kulto ni Taksan ay namangha sa malaking spaceship. Nang makitang wala na silang pinuno, iminungkahi ni Adam na dalhin silang lahat sa loob ng ship dahil meron itong sapat na espasyo para sa lahat. Kalaunan, lumapag ang spaceship sa lupa at namangha ang mga tao nang masaksihan ang malaking istruktura na dati nilang tinatawag na burn zone. Lumabas ang Reyna at inutusan ang lahat na pumasok sa loob. Kanyang pinaliwanag na malapit nang masira ang kanilang planeta kaya kailangan nilang makipagsapalaran sa ibang planeta. Magkakaroon ng maraming tao sa bagong planeta kung saan magiging pantay ang lahat sa kasarian, lahi at relihiyon. Nang marinig ito, natuwa ang mga tao at agad silang pumasok sa loob ng ship. Subalit bago pa nila mapalipad ang spaceship palayo sa planeta, isang malakas na lindol ang yumanig sa lahat. Nang tumingin sila sa labas, napansin nila ang higanting ahas na inaatake ang propeller ng ship. Dahil malapit nang maubos ang oras, inutos ni Adam kay Jake na ilipat ang buong power sa propeller. Sa kabutihang palad ng ginawa niya ito, napaatras ang ahas dahil sa apoy na inilabas ng propeller. Sa pamamagitan nito, tuluyan ang nakalipad ang spaceship at nakaalis na sa Antares. Sa huling eksena, isang babae ang pumasok sa control room at iniabot kay Will ang kanyang nawawalang aso. Nagtapos ang pelikula habang ang lahat ng nasa loob ng control room ay nilalaro ang aso habang ang spaceship naman ay patungo na dito sa Earth. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.